kapatid. Sa kung malaking kagalakan muli na nakapiling kayo sa gabing ito, tulad ko na nasabi ni Pastor George. Matagal-tagal na rin po na ako at ang aking pamilya ay napunta rito. Ganyan po, matagal-tagal na rin na ako ay nakapag-ministeri na sa pulpito rin ito. Nabangit ko nga kanina ni Pastor George na marami ng physical na pagbabago. Yung position pulpito lang din dati, at tumingin ko parang isa pa lang yung aircon noon. Parang may butas pa ito, no? Parang kita-kita pa yung mga truck, na lumaraan. Kaya nga, buti na lang, yung pulpito. Pero higit sa lahat, higit sa lahat ng physical na pagbabago ay ang pagdagsa at ang pagdadagdag ng mga tao. Ang mga kaluluwa sa iglesia nito. Yan po ang malabis kong pinagpapasalamat sa Panginoon. Na hindi naman physically, pero I know, I'm sure, spiritually, God is making this church grow, and God is adding more souls to this church. Yan nga po ang papasalamat ko sa Panginoon para sa akin yan. Ang nararamdaman ko ngayon. Sa pangalan po ng aking iglesia kinabibilangan, ang Calvary Evangelical Church, ang Mandaluyong, pinararating ko ng mga kapatiran doon. Paalam mo kay Pastor Gimpert na sabi ko dito sa ministeryo. At ganyan din ang mga kapatiran po ng Erwin Garcia, kay Santa Cruz sa Cubao, na ang aking pinaglilingkuran ay nais na po nilang iparating ang kanilang gustong pagbati sa inyong mga kapatid. Hinayaan ko po kayo ngayon na buksan natin ang ating mga Biblia sa salita ng Panginoon na susupungan po natin sa 2 Korinto 5:21. Nais ko pong bigay ang ating atensyon sa talata lamang sa ating pong pagulay-bulay ng salita ng Diyos sa gabing ito. Sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 21. Nangungusap po si Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. So, ganito po ang kanyang sinabi. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya tayo ay maging katwiran ng Diyos. Muli mga kapatid, so na tayo muling tumingin sa Panginoon bago po ang pagbubukas at pag-aaral ng kanyang salita. Tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos, aming Ama sa langit, Panginoon, may sampa, kinikilala namin, Panginoon, ang kapupusan ng aming pangunawa. Kinikilala namin, Panginoon, kung hindi mo kami sasama, kung ang presensya ng banal mong Espiritu, Panginoon, ang hindi siya sa amin, ang iyong mga salita, Panginoon, ay mananatiling lihim at magiging walang kapakinabangan, Panginoon, sa bawat isa. Kaya minsan pa, O Diyos, pinamamantik namin, Panginoon, na buksan mo ang aming mga puso at isipan. Dalangin namin ang banal mong Espiritu, O Diyos, at tulungan kami sa sandaling ito. Nais namin, Panginoon, na mangusap ka. Mangusap ka, Panginoon, sa magitan ng iyong salita, sa aming kalagitnaan, para sa iyong mga anak, kaya din, Panginoon. Kaya dalangin namin na mangusap ka, para sa mga tao ngayon na narito, na tunay na hindi ka nakaranas, Panginoon, kung paano maging kaisa at mapabilang sa aming Panginoon at ang pagligtas, aming Panginoon sa Kristo. O Diyos, sa iyo po kami umaasa, Panginoon. Ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang siyang maitanghal sa gabi nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay maakusahan ng isang bagay na hindi mo ginawa, alam niyo po, napakalaking trahedya niyan sa buhay ng isang tao. Hindi lamang maakusahan ka, pero sa bandang huli, maparusahan ka. At lalo higit, makitin ang buhay mo. Dahil sa kasalanan, hindi mo naman talaga ginawa, ay talagang napakalungkot na mangyayari niya sa isang tao. Kamakailan lamang sa Estados Unidos na meron pong nangyaring ganyan. Isang taong nagngangalang Carlos de Luna ay na-execute through lethal injection sapagkat sabi ng mga hurados, pinatay niya talaga ng pusa ang isang babaeng nangangalang Wanda Lopez. Maraming human rights activists talaga ang tumagitna, ang nag-intercede sapagkat hindi sila naniniwala. It is a case of mistaken identity, sabi ng mga human
activist o human abuse activist. Pero bandang huli, hindi sila pinakinggan, at na-execute pa rin ito si Carlos de Luna, at saka lamang lumitaw ang tunay na kriminal at umami ng kasalanan niya na si Carlos Hernandez. Parehas lang po sila ng first name. At ayon sa balita, po ay magkahawig ang dalawang lalaking ito. Yung talagang kriminal ay medyo may mga balbas lamang po. Pero kung titignan mo, on the spot, ay talagang para silang kambal. Pero yun na po ang nangyari. Nag-confess itong si Carlos Hernandez, pero ay babalik pa ba natin ang buhay na nawala? Sa atin, talaga, masakit siya. Curious tayo, balik tayo. Bakit kailangan mangyari? Nasaan ang hustisya sa mga bagay na ito? Bakit kailangan mangyari ang mga bagay na ito? Ano ipapalit mo sa buhay ng taong yun? Ano gagawin mo sa kanyang pamilya na iwan? Nasaan ang hustisya? Hindi katanggap-tanggap ang mga ganitong pangyayari. Mga kapatid, alam niyo po, ibagamat nangyayari sa sanlibutan niya, parang natin, doblehin natin, triplihin natin ang ganyan mga insidente. Pero alam niyo po ba, sa Bible, ay mayroong similar, kahalintulad na pangyayari. Pero this time, it is not a case of mistaken identity. Hindi po kaso na isang napagkamalan. Pero mayroong isa talaga na siyang umako sa kasalanan hindi kailan niya ginawa. At alam natin kung sino ito. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya napagkamalan, pero ito ay ayon sa plano ng Diyos na darating ang takdang panahon ng ating Panginoon. Ibubuhos niya ang kanyang dugo sa Kalbaryo, iuulat niya ang kanyang mga kamay para tanggapin ang mga pako na yun sa kanyang mga palad upang dalhin sa kanyang balikat kusang loob, walang nagpilit sa kanya, maging ang kanyang Ama sa langit, kusang loob, dahil sa kanyang pag-ibig sa mga makasalanan, ibinigay niya ang kanyang sarili. Sa mga teologo, ito po yung tinatawag na doktrina ng substitution o yung pagiging kahalili ng ating Panginoon Kristo sa halip ng mga makasalanan. Sa bahagi po ito ng kasulatan sa 2 Korinto, Kapitulo 5, nangungusap ang ating Apostol Pablo upang ipaliwanag niya ang talagang layunin ng kanyang ministeryo. Bakit siya naging apostol? Bakit siya nagpunta sa mga churches? Bakit siya nangangaral ng salita ng Diyos? Bakit siya nagmi-mission? Pinapaliwanag niya ang kanyang ministeryo. Ang kanyang ministeryo ay isang bagay lamang kung may describe natin ano po. Ang kanyang pagiging ministeryo ay ang pagiging ministeryo ng pakikipagkasundo. He is into the ministry of reconciliation. Kung isasaad natin, kung ibubuod natin ang purpose and nature ng ministry ng Apostol Pablo, ito po yun. Ang ministeryo niya ay ipagkasundo yung mga makasalanang tao sa banal na Diyos, kung saan ay meron talaga silang fellowship, meron talagang pakikipagtanggap, meron pagtanggap ang maluwag sa puso ng Diyos sa magitan ng kanyang gawa ng sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. At ito po ang katotohanan. Tingnan natin ang Ebanghelyo, nasa sentro ito ng Ebanghelyo. What is the gospel? The gospel is about salvation, pero what is the good news about the gospel? The good news about the gospel is that Christ took upon Himself the sins of those people. Yet no reason to, walang dahilan, sino ba tayo para akuin ang Panginoon ang ating kasalanan? Wala siyang makikita anumang bagay sa atin para gawin niya yun. Pero kaya nga po, tinawag ng mabuting balita. Mabuti para sa mga makasalanan. Pero, sa Diyos at sa Kanyang anak, hindi po napakabuti niya. Sapagkat merong kamatayan, merong sakripisyong magaganap. Una po sa lahat, tatlong bahagi lamang ang gusto kong pansinin natin, ano po sa ating parata. Una po sa lahat, tingnan natin ang nature o kalikasan ng pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ko naman, hindi na po natin itatatwa yan. Ano po? We all believe that Christ is God made flesh.
Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Pero habang siya ay nasa katawang tao nito, ano ang kanyang likas? Ang likas ng ating Panginoon ay lahat po ng experience siya. Lahat ng kailangan danasin bilang isang tao ay naranas ng ating Panginoon maliban lamang sa isang bagay. Ito ay ang kasalanan. Nagutom pa siya. Nagutom siya. Nalungkot pa siya. Nalungkot siya. Umiyak pa siya. Umiyak siya. Natukso ba siya? Natukso siya. Ang lahat po niya ng pangkaraniwang experience natin. Mga mortal na tao sa mundong ito. Pero ito ang dapat natin talagang pagtibayin na sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon Jesucristo, siya ay hindi nagkasala. Sabi ng salita ng Panginoon, He became sin who knew no sin. Siya ay naging kasalanan. So, wala siyang nakilala o hindi siya talaga ang tunay na nagkasala. Kailangan po natin ingatan ang katotohanan ito. Bakit po? Ay, alam niyo po ba, marami po atake ngayon sa sinless nature ng ating Panginoon Jesucristo. May mga pelikula, kamakailan lamang, meron ko, napanood yung Da Vinci Code. Ano po? Isa sa pinakikita doon na ang ating Panginoon daw, hindi lamang nalathala sa Ebanghelyo, ay nagkaroon ng fornication, nagkaroon ng pakipagsama. Ano po? Nakiapid. Meron pang isang pelikula, yung Last Temptation of Christ, na there is a point in time sa buhay ng ating Panginoon na dalawa yung kanyang kinakasama. Kita niyo, di ba? Maraming disipulo ang Panginoon, pati mga babae. May sabi daw ng mga lost gospel na yun, ewan ko, lost na, bakit palalahin ang lupa? Yan po. Pero, sabi po doon, dalawa. Okay? Ang punto ron, pinoproject ng mga tao sa libutan ito na si Jesus ay katulad mo at katulad ko, maging sa kasalanan. Siya ay nagkasala. Kapatid, hindi po natin kailanman maaaring paniwalaan yan. Yan ay kasinungalingan at tunay na pagsira lamang sa pagiging tao maliban sa kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Di, una po sa lahat, bakit hindi maaaring mangyari yan? Bukod na siya ay anak ng Diyos. Una po sa lahat, pag naniwala tayo sa ganyang katuruan, parang pinabaliwalaan natin pinapabulaanan natin yung ideya ng sakripisyo mula sa lumang tipan. Ano ba ang ideya ng sacrifice sa Old Testament? Hindi ba pag ako ay talagang nagkasala sa Panginoon at talagang galit siya sa akin and I want to atone myself, magbibili ako ng haing handog at sabi po doon, ang haing handog mo ay dapat isang hayop, isang tupa talaga na perfect, walang depekto, hindi pilay. Ay, di ko pwede magkain ng hayop doon na talagang pipiliin mo kung anong mahina, kung ano yung may sakit, ay ito na lang ibibigay ko sa Panginoon. Hindi ka tanggap-tanggap. Yan, pag sinabi mong sacrifice, it should be perfect. Kaya nga po, sinasabi doon yung unang anak na lalaki. Yan ang pinaka-the best. The best of the best. Ang ibibigay mo bilang haingandog sa Panginoon. Now, if Christ had sinned, kung ang Panginoon ay nagkasala, automatic, disqualified siya. At kung ano man ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ay hindi katanggap-tanggap ito. Kahit may katiting na kasalanan sa Panginoon. Kahit na may 1 inch na kasalanan sa Panginoon, na nanatili sa kanyang isip, at kanyang ginawa, white lies man, o anumang kasalanan, na maaaring gawin ng ating Panginoon na kanyang ginawa, na bahira na yan, at hindi na siya pwedeng maging haing-handog sa Panginoon. Kaya nga po, sinasabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter 1:19, kung hindi kayo natubos ng mga bagay na nasisira mula sa inyong walang makamundo at walang silbing pamumuhay sa mundo nito, pero tinubos kayo sa pamamagitan ng walang kakupas-kupas, precious, napakahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, tulad ng tupa na walang bahid at walang dungis. Di ba kung gano'ng ka-perfect ang dugo ni Jesus? Dapat isip-isip nila ba kung gano'n talaga ang pagiging dalisay, ang pagiging flawless
ang dugo ng Panginoon. Kasi ninyo, sinabi ni Apostol Pedro, kinumpara yan sa ano? Sa pilak at ginto, pero sabi niya, nasisira. Sa atin, mamahalin na yan. Pag may pila ka dito, pag may ginto ka dito, talagang itatabi mo na yan. Precious na sa iyo yan talaga. Pakakaingatan mo na yan. Pero sabi ni Apostol Pedro, hindi pa dyan ang dugo ni Jesus. Sabi niya, kumpara sa dugo ni Jesus, nasisira ang mga pilak at ginto. The blood of Christ, what makes the blood of Christ perfect and without blemish? It is His sinlessness. Kaya naging perfecto yun. Kahit anong dugo, pwede mong iyan niya. Kahit dugo ni Judas, kahit sino mga tao, pwede. Pero anong pagkakaiba sa dugo ni Kristo? Sapagkat sa dugo nito dumaloy. Sa dugo nito nanggaling ang isang anak ng Diyos na hindi nabahiran ng anumang kasalanan. At doon lamang po magiging katanggap-tanggap. At doon naging katanggap-tanggap ang haing handog ng ating Panginoon. Christ is without sin because it is the will of God and it is the only thing that will meet the requirement of God. Kung sa ating, alam niyo po, wala tayong maiyahandog na kahit ano. Bakit? Lahat tayo, nabahiran tayo ng kasalanan. Baka may mga taong nag-iisip dyan, kung hindi ka pa mananampalataya, kaya mong maghandog ng ganito, kaya mong magbigay ng ganyan, at siya ay magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. In return, ay magiging magaan ang tingin niya sa iyo at patatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan. Baka inaakala mo na good works, mabuting gawa mo, sapat na yan para tingnan ka ng may pabor ng Panginoon. Ang iba, nakalulungkot, nagpipinipensya, sinasaktan ang kanilang sarili, dugo, pinadadalo yung dugo sa kanilang mga katawan. Pero alam niyo, hindi kailan na magiging katanggap-tanggap yan. Bakit nanggaling pa rin sa mga taong nakasalanan yan? Everything that comes to us, everything that we will ever give to God from us, will never be acceptable because of our sinful nature before God. Lahat po niya ay meron ng tinta. Sinasabi ng Biblia na tayo ay anak ng kapautan at hindi mababago yan. Sa likas na pagkatao ng isang tao, hindi mababago ang unang likas. Kung paano hindi mababago ng Ethiopiano ang kanyang balat ng itim, kung paano hindi matatanggal ng gepardo ang kanyang mga batik sa katawan, hindi. Sabi ng Bible, hindi tayo makakagawa ng mabuti. Tayo na mga nasanay na sa masama. It is only Christ. Si Kristo lamang. Ang sakripisyo lamang, ang gagawin lamang ni Kristo, maging sa pagtupad ng kanyang kautusan, ang siyang magiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Secondly, pasinin po natin, sinabi ng Biblia, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya. Pasinin niyo po, hindi siya naging makasalanan, pero siya ay ginawang kasalanan. Malaki pong pagkakaiba nun. Ano po? Dito pumapasok po yung ginawa ng Panginoon na naging kahalili, naging kapalit natin ang ating Panginoon Jesucristo. Kung ginawang kasalanan, nandiyan sama ang ating Panginoon, ano ang ibig sabihin nun kay Kristo? Masasagot po natin kung alam natin kung ano ang nagagawa ng kasalanan. Ano ang paningin ng kasalanan sa Diyos? Mayroon pong pagpapalit na nangyari, mayroong paghahalin na nangyari. At kung ang nakabayubay sa krus na yun ay walang iba kundi ang kasalanan ng sanglibutan, ibig sabihin nun ay talagang aani yan. Tatanggap yan ng puot ng Diyos. God is angry with sin. Kung kaya nga po ang nilasap ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo is none other than the wrath of God. Isipin niyo yun. Nakaranas tayo ng maraming kalamidad. Yung istorya kanina, ni Pastor George.
matitindi yung mga bagay na yun. Torture. Yung mga kalamidad sa mundo nito, tidal wave, bagyo, marami na matay, malupit yan. Pero hindi mo may kukumpara po yan talaga sa tinatawag natin puot ng Diyos. Maaari natin sabihin na nakangiti pa ang Panginoon sa mga bagay na yan. Ano po? Exaggeration naman po. Pero kung bagsakan ka ng puot ng Diyos, ano mangyayari sa'yo? Kung sa araw ng paghukom na yun, talaga, makita mo ang Diyos ay hindi nakag-isis sa'yo. Saan ka dadalhin? May kapag-asa ka ba? Kung ang tanging natutunan mo yung pagmamahal ng Diyos, pero hindi mo natutunan ang Diyos ay marunong magalit at marunong mapuot, ano ang yung kahinatnan pag nanasap mo ang puot ng Diyos? Hindi po galit lamang, pero puot ang sabi sa Biblia. At yan ang tinanggap ng ating Panginoon. Sa bawat latay, sa bawat sugat, sa bawat hagupit, sa bawat kahiyan na kanyang dinanas. Verbal abuse, physical abuse, pagsama-samahin mo na yan, dinanas ng Panginoong Jesucristo yan. At siya ay dahil napupukot ang Diyos sa kanya, dahil tangon-tangan niya noon, dala-dala niya noon ang kasalanan mo. Kasalanan ko. Hindi lamang pupukot, pero tinanggap din ni Jesus ang sumpa. Ano ba ang sumpa ng kasalanan? Ang sumpa ng kasalanan ay pagkahiwalay natin sa presensya ng Diyos. Maalala niyo po, no, si Eva at Adam, nung talagang tinukso sila at talagang nahulog sila sa kasalanan, what's the immediate penalty? What's the immediate punishment? Di ba separation from God? Nawala na sila talaga sa sweet communion, sweet fellowship with their God. And that is the curse that sin has brought into this world. Kaya nga sinasabi, we are alienated. Alienated. Nahiwalay tayo. Ang isang tao na sinilig sa mundo, automatic yan. Hiwalay siya sa Panginoon. Maliban ng biyaya ng Diyos. Ang kumilo sa kanyang puso, makilala niya ang Panginoong Jesucristo, saka lamang siya magkakaroon ng muling reconciliation, muling pakipag-ugnayan sa Panginoon. Pero as he is, by nature, he is a sinner and he is cursed. At sa pagkabayubay ng ating Panginoon Jesucristo, naranasan niya yung sumpa na yan. Kung kaya for the first time sa buhay ng Trinidad, hindi matignan ng kanyang anak si Jesus. For the first time, nabanggit ng ating Panginoon, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Di ba kayo nagtataka doon? Bakit nasabi ni Jesus yun? Talaga siyang pinabayaan sapagkat nahiwalay na siya doon sa kanyang ama. Sapagkat ang kasalanan ng dala niya at ang kasalanan ay sumpa at ang epekto ng sumpa ay pagkahiwalay sa Diyos, si Jesus ay nahiwalay sa kanyang ama. Isipin mo ang damdamin na yan. Ang pagiging nakasalanan din ni Jesus, ang pagdadala rin ang kasalanan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay nangahulugan ng kanyang pagiging mahirap. Sapagkat alam ninyo ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, bagamat siya'y mayaman sa kanyang pagka-Diyos, mayaman sa kanyang trono sa kalangitan. Kayo pa man, dahil sa inyo, o alang-alang sa inyo, siya ay naging mahirap at sa magitan ng kanyang kahirapan, kayo ay maging mayaman. Bandang huli, ang ibig sabihin ng ating Panginoon na siya ay maging kasalanan para sa atin, ang ibig sabihin niya sa bandang huli ay kamatayan para sa Kanya. For the penalty of sin, ang sabi sa Bible, is death. Kung kaya nga po naranasan ng ating Panginoon ang tunay na kamatayan. Dahil ito ay binigay niya ng kanyang sarili, sinuko niya ang kanyang buhay. Mga kapatid, narito ang katotohanan. Narito ang puso ng Ebanghelyo. Ang isang banal, ang isang makapangyarihan, ang isang Diyos ay magkakatawang tao para sa akin at sa iyo.
Ito yung nagiging unique sa Christianity. Pagbanggit ka na ng anumang relihiyon o pananampalataya, alam mo. Karamihan ng pananampalataya niyan ay mauuwi sa ganito. Kailangan magtrabaho ko, kailangan gumawa ako para makamit ko kung anumang paraiso yan, para ako ay makapili ng aking Diyos sa langit, kailangan magpakabuti ako dito sa lupa. Pero ano, sabi ng Bible, there is one. The second Adam, na siyang nagpakabuti dito, na siyang gumawa ng kautusan ng Panginoon, na perfect ang kanyang ginawa, na pagsunod sa Panginoon, at siya lamang ang tunay na tinanggap ng Diyos. There is no idea of substitution except in the gospel, except in the life and the ministry of our Lord Jesus Christ. Secondly, or thirdly, ano po ba ang naging resulta ng kanyang pagiging siya ay gawing kasalanan ng ating Panginoon? Para sa ating kapakanan, ginawa niya may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang tayo maging katuwiran sa Diyos. Ang problema natin mga kapatid ay ito. At ang problema ng buong tao sa sanlibutan ay ito. Tayo ay isinilang na hindi matuwid sa harapan ng Panginoon. Isinilang tayo malayo sa Kanya. Isinilang tayo talagang walang katwiran. Kahit saan ka pa nang galing. Pwede sabihin na, pare ang tatay ko, pastor ang tatay ko, siguro naman sa dugong nananalitay sa buhay ko, meron akong kahit pa paano katwiran na may pagmamalaki sa Panginoon. There is no one righteous, sabi sa Bible. Not one, because all have sinned and have fallen short the glory of God. At ito ang malaking ginagawa ng mga tao, pinagtatrabuhan ng mga tao. Yung ibang relihiyon, dito sila papunta para maging matuwid sa Diyos. Yung mga pag-aamuloy ng mga tao, yung paggawa ng mabuti ng mga tao, yung paggawa ng mga charity ng mga tao, ang lahat yan ay diyan tumutungo. Yan ang kanyang pinupuntirya para ako ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang problema, pagulin mo man ang lahat ng salapi, ibigay mo man ang buong buhay mo sa taong gawa, gumawa ka man ng mabuti sa iyong kalikasan, hindi ka pa rin makakarating sa katwiran ng Diyos sapagkat sa puso mo, naroon pa rin ang pagiging makasalanan sapagkat ang likas ng iyong puso ay likas pa rin makasalanan. Ikaw pa rin ay rebelde at isinilang na malayo at kaaway ng Diyos. Kaya nga po ito ang pinapaliwanag ni Apostol Pablo. Ang ministeryo ng pakikipagkasundo, kung kaya't ginawa ng Diyos sa mga kanyang anak na tanggapin, na akuin ang kasalanan ng kanyang mga hinirang upang pagdusahan ito sa Kalbaryo na sa ganon merong pakipagkasundo, na sa ganon merong katwiran na maisuot ang mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi sa Biblia, kung naniniwala ka at nananampalataya ka sa ginawa ni Kristo, ikaw ngayon ay naging katwiran sa paningin ng Diyos. Roma 3:23. Ang kamatayan niya ng ating Panginoon ay nagresulta sa ating magandang katatayuan sa harapan ng Diyos na wala tayo noon. Sapagkat sa pagkakataong ito, na-satisfy na. Sapagkat sa pagkakataong ito, nang ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, talaga ay na-fulfill na. Nabigyan na ng hustisya. Ang puot ng Diyos, hustisya ng Diyos, laban sa kasalanan. Someone has to pay. Hindi ito tolerate ng Panginoon ang kasalanan na sa libutan. Kasalanan ko hindi basta-basta mabubura yan. Ano man ang gawin ng mga tao sa libutan, someone has to pay. It's either you or somebody else. Ikaw ang may kasalanan, hindi ang Panginoon. Pero God, in His goodness and His grace and mercy, had put it upon Christ to suffer and die because of our sins. Marahil sa ibang tao, hindi ka tanggap-tanggap yan. Kasi gusto ng mga tao, may participation sila.
Kasi ang gusto ng mga tao meron silang kinalaman sa kanilang kaligtasan. Pero sinasabi po ng Ebanghelyo ay ito. Ang tao ay makasalanan. Napuot ang Diyos sa kanyang kasalanan. Kailangang ipagdusa niya ang kasalanan na yan. Pero niloob ng Diyos Ama, niloob ng Diyos na magkatawang tao ang kanyang walang hanggang anak upang sa katawan na yan, upang sa persona na yan, sa gagawin ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, maibunto ng Panginoon ang parusa niya at ang galit niya sa kasalanan. Kung hindi mangyayari yan, walang kapatawaran. Without shedding of the blood, there is no remission of sin. And Christ shed His blood, His precious blood, so that you and I, nasabihin, ikaw at ako, ay magkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. At pag nangyari yan, mayroon akong pakipagtagpo. Maaari na natin tawagin muli siya, Ama ko sa langit. Maaari na tayong dumulog sa Kanya ngayon, sa Kanyang presensya sa panalangin. May kalayaan na tayo talagang tumungo sa trono ng Kanyang biyaya. Meron kalayaan na tayong mapabilang sa Kanyang mga anak sa isang lokal na iglesia. Pag nangyari ng reconciliation na yan, meron na tayong kalayaan at meron na tayong inaasam-asam. Meron na tayong pag-asa. Pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon sa Kanyang mga disipulo, na Kanyang iiwan na sila, I go to prepare a place for you. Pupunta ko doon upang may paghanda kayo ng inyong matutuluyan. There is this assurance of salvation to those who believe in Christ. Kaya nga po, ano dapat maging epekto sa atin yan? Hindi lang talaga tayong kahalili. Hindi na kailangan tayong magdusa. Na supposed to be by nature, tayo talaga ang dapat magdusa. Tumanggap ng kaparusahan ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Pasalamatan natin ang Diyos, mga kapatid, sa Kanyang perfect sacrifice. Hindi ako nag-provide yan para sa aking sarili. Hindi ko inasam yan. Hindi ko pinanalangin yan na magkaroon ng perfect sacrifice on my behalf. Pero God, Christ has thought of a way. And there's only one way. Kailangan perfecto ang sacrifice. Kailangan walang bahid at walang buong sa sino sa mundo ito. Igalaman ng Panginoon ang kanyang mga tao. Sa lahat ng mga tao sa mundo, sino ang tatayo sa kanya? Sino ang magiging sapat? Sino ang magiging banal? Sino ang walang kasalanan tatayo upang maging haing handog sa kasalanan? God, because of His love, has done it freely by sending His Son for us to die on the cross. Kung nangyari po yan talaga, napasipay ng Panginoon on the cross, sa krus. Nagmit po yung justice at yung love ng Panginoon. Dahil dyan, tayo ngayon ay maaari na makipagkasundo ang makasalanang tao nagkaroon ng kaparaan na makipagkasundo sa banal na Diyos. Kung sa ating sarili lamang, mga kapatid, not in a million years, hindi natin magagawa yan. Huwag na nating pilitin, huwag na nating subukan. Ang tanging gagawin natin ay titingin doon sa perfect sacrifice na yun. Titingin doon sa provision na yun ng Panginoon mismo, na siya lamang magiging sapat at katanggap-tanggap upang magtanggal, umawi ng ating mga kasalanan. He provided for us. Sabi sa Bible, hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang anak. Malaya, kusang loob, na may pag-ibig, hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak. Ano pa kaya hindi pwedeng gawin ng Diyos para sa atin? Kapatid, ikaw ba yung isang Kristyano na parang naghihila na talaga sa iyong paglalakbay sa mundong ito? Dahil siguro palagi ka naglalak sa kasalanan mo. Siguro nangyayari na paulit-ulit ka bumabagsak. Same temptation, same sin, nanghihina ka, at
apektado na rin yung daily devotion mo, apektado na rin yung buhay panalangin mo, hindi ka na makapagbasa ng Biblia. At ito ngayon, ano Panginoon? Lupay-pay na ako. Isipin mo ito. Kung hindi pinagkait ng Panginoon ang kanyang buktong na anak, ang sabi sa Bible, what more He cannot do for you? Kaya-kaya kang ihahaw ng Diyos sa ganyang kalalagayan. Kung ikaw ay tatawag sa Kanya, kung ikaw talaga ay lalapit sa Kanya, punto rito. God's grace is available every time. God has given the best and all that He could give para po sa ating lahat. Susuko ka ba ngayon sa buhay Kristiyano mo? Kung hintay ka lang, kapatid, sariwain mo ang bagay nito. Walang bagay na hindi ipagkakait ng Panginoon sa iyo, lalo sa buhay spiritual mo. Walang bagay na hindi ipagkakait sa iyo ang Diyos. Kung binigay niya ng kanyang buktong na anak, ano pa ang ipagkakait sa iyo ng Panginoon? Iligtas ka ng Panginoon, sinagip ka ng Panginoon. Maaring libre ang kaligtasan, maaring malaya ang kaligtasan na yan, pero hindi yan mura. It cost the blood of His Son. It cost everything from God to save you. At ito ngayon, nangihina ka ito ngayon, parang tingin mo, hindi ka na makakaalpas sa buhay mo. Ito, hindi pa muli. Just the tip of the iceberg, kung baga sinabi na kayo, binigay na ang kanyang buktong na anak. Hindi ka lumapit sa Kanya. Bakit hindi muli talagang pagsisihan ng iyong makasalanan, talagang i-dedicate mo ang buhay mo sa Panginoon. Ayaw ko na ng ganitong buhay, Panginoon, paulit-ulit na lang. Akalain mo ba talaga na mahuhulog ka sa biyaya ng Diyos? Baka mayroon sa atin dito na, Panginoon, talaga, mawawala na yata ako sa iyong mga kamay. Sa tingin mo ba, aayaan ka ng Panginoon? Bibitawan ka ba ng Panginoon sa kanyang mga kamay? Samantalang, ibinigay niya, ipinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak para sa iyo. Handa ang Panginoon para sa bibig ka. Sapat ang biyaya ng Diyos para palakasin mo. Kasi kung sabihin sa kapatid na kung ganito ang ginawa ng Diyos, sana po huwag natin tingnan ang kasalanan na parang napakagaan na bagay. It took God Himself the greatest condescension. Ang siya ay magkatawang tao, ang suotin niya talaga, ang laman na ito, maruming laman na ito, at bandang huli, ang talagang siya ay alimurain, ang talaga ay makisama bilang alipin, mamuhay na bilang alipin sa ating kalagitnaan. Sa palagay niyo ba, magaan sa Panginoon yan? Kung hindi magaan sa Panginoon yan, sana isipin natin na ang kasalanan ang nagdulot sa Panginoon ko nito. Ang kasalanan ang siyang talagang naging dahilan kung bakit nagdusa siya sa krus ng Kalbaryo. We must not continue in sin that grace may abound. Huwag natin abusuhin ang biyaya ng Diyos. Kailangan natin nasain na mamatay sa ating buhay ang kasalanan na nananatili pa sa atin. We must hate sin with all our being. Ito dapat ang maging epekto niya. Perfect ang sacrifice na yan na talaga naging kahalili ko sa only gratitude. Naroon na po tayo. Pero it must also take from you great hatred of sin. Magandang huli, it should cause us to love our Savior more and more. Kung hindi nangyari po yun, pagiging kapalit ni Jesus, diretso na po tayo sa impyerno. Kung hindi nagkatawang tama ating Panginoon Jesucristo para tuklin ang kautusan ng ating nalabag, diretso na tayo sa dagat-dagatang apoy. We are hellbound, sabi ng Biblia, but Christ in love came down. Binago ni Jesus ang lahat ng mga yan. Kung kaya nga tayo ngayon ay nahugasan na, tayo na nagsisampalataya doon sa krus ng ating Panginoon, ay tunay na naging malaya at tunay na nabigyan ng karapatan upang maging anak
ng Diyos. Tayo ay naging fellow heirs. Tayo ay nakasama ng Panginoon na maging tagapagmana. At higit sa lahat, tayo ay nakipagkasundo na. Tayo na dating kaaway. Tayo na dating malayo. Tayo dating wala sa presensya ng Panginoon. Ay nakasundo na ng Panginoon. Isipin mo yung privilegyo niya. Hindi ko deserving yan. Hindi mo deserving yan. Kaya nga dapat tayo magmahal sa Kanya. Alam niyo, mayroong minsan isang babae na linuhusan ng pabango ang paa ni Jesus. At tinanong ng Panginoon, bakit ginawa niya yan? At kinumay ng Panginoon, pinapurihan ng Panginoon ang babae niya. He who has sinned or who has been forgiven much, love much. Mahalin ko natin talaga. Alam ko tayo isa nalalamig ang ating puso siya. Paglingkuran natin ang ating Panginoon sa loob ng iglesia ito, ano man ang gifts na meron tayo, ano man ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, kung tayo tinawag sa larangan ng pag-witness, pagkapatuto sa iba patungkol sa Jesus, gawin po natin ito na mayroong pagkainit, bunga ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Kung sabihin mo, wala akong gift sa mga bagay na yan. Alam niyo po, ang maging isang mabuting patotoo lang. Ha? Pangunahan mo lang ang iyong pamilya talaga ayon sa kalooban ng Diyos, ang iyong mga anak, pagdidisiplina sa iyong negosyo. Talagang magnegosyo ka talaga ng matuwid sa harapan ng Panginoon bilang isang Kristiyano. Ano man ang pagkatawag sa iyo na gagawin mo na ang mata ng Diyos ay talagang nakatingin sa iyo sa bawat salita, sa bawat pakikipag-deal mo sa mga tao, sa bawat lugar na pupuntahan mo. Makikita mo at curious ka at aware ka na ang iyong Panginoon ay nakatingin sa mata mo, nakatingin sa iyo, sa buhay na ginagawa mo. Napakalaking bagay na yan kapag maipakita mo talaga ang pagmamahal mo sa Panginoon. Jeepney driver ka, nagdadrive ka para sa kalwalhati ng Panginoon. Estudyante ka, nag-aaral ka ng mabuti para sa kalwalhati ng Panginoon. Isa kang housewife, pinangalagaan mo, inutupad mo yung tungkulin para sa ikatulugod at kalwalhati ng Panginoon. Napakalaking bagay niya upang ipakita mo ang pag-ibig mo sa Diyos. Gratitude must begets love. Pag-ibig mo, pagpasalamat po natin, kalakip niya ay mas mainit at mas malalim na pagmamahal sa ating Panginoon. Sabi ng Apostol Pablo sa Galatia 2:20-21, ako ay napakong kasama ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ngayon aking binabubuhay sa laman, ipinamumuhay ko sa magitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang sarili sa akin. Masasabi mo ba yan sa iyo, kapatid? Na ang buhay na binubuhay mo ngayon, hindi mo nabuhay. Hindi yung buhay mo dati, pero binubuhay mo sa pananampalataya sa anak ng Diyos na sa iyo ang nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili para sa iyo. Kung ikaw naman ay hindi mananampalataya sa gabi nito, ay nais ko rin mangusap sa iyo, hindi ka pa Kristiyano. Alam mo, nakakalungkot sapagkat sa araw ng paghukom, tatayo kang mag-isa. Isang paraan ng ating Panginoon, naging substitute natin, ay siya rin ang siyang ating naging tagapagtanggol. Siya ang ating naging advocate sa ating Ama. Sa mga mananampalataya, tatayo sila sa araw ng paghukom sapagkat sila ay nalilisan, natugasan, at titignan sila ng Diyos na merong katuwiran. Ikaw, kung ikaw ay wala kay Kristo, kaibigan, kung binubuhay mo ay buhay na lakas sa sarili mo, at ang buhay mo talaga ay hindi ka naisuko sa Panginoon, at dumating ang araw ng paghukom, tatayo kang mag-isa, walang magtatanggol sa iyo, sapagkat wala kang naging kahalili, walang umako sa iyong mga kasalanan. Wala kang kahalili at wala kang kapalit. Kung kaya nga sa presensya ng harapan ng Diyos, huwag niya ang ibabagsak sa iyo at huwag namang itulot ng Panginoon
na dumating ka sa puntong yun na ikaw ay tunay na susumpuin at makikiwalay sa presensya ng Diyos magpakailan-kailan pa na walang pati na pagdurusa malayo sa presensya ng Diyos. Kinakailangan mo magkaroon ng kahalili, kinakailangan mo magkaroon ng tagapagtanggol, kinakailangan mo ang Panginoon Jesucristo. Ano ang gawin mo sa mundo nito? Hindi mo kayang paglusahan, hindi mo kayang bayaran, hindi mo kaya talaga na ilapit mo ang sarili mo sa Diyos. Ba't ikaw magsisi sa iyong kasalanan ngayon? Huwag ka nang umasa sa anumang bagay na magagawa mo. Tumingin ka kay Jesucristo. Tingnan mo si Jesucristo na kabayo-bayo mo sa krus. Tingnan mo. Roon ang iyong mga kasalanan na siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Gawin mo yan, kaibigan. Gawin mo yan, kaibigan. Bago pa maging huli ang lahat, bago ikaw ay tumayo sa presensya ng Diyos na nag-iisa, walang kalaban-laban, at hukuman ng Panginoon, lumayo ka sa aking presensya. Ikaw nagkampalasanan. Gawin mo yan. Kailangan mo si Jesus. Kailangan mo ang ating Panginoon. Sabi mo na